Ang pag-ibig ay parang mga laro sa arcade. Kailangan mong ibigay ang iyong best para manalo. Pero ang masakit sa paglalaro sa arcade ay yung makita mong panalo ka na sana kaya lang ay hindi mo pinagbutihan. Kaya na game over ka na. Dear Papa Dudut, finally I have decided na ituloy ang plano ko na pagsulat sa inyo. Siya nga pala, ako po si Mean, simpleng babae lamang ako na may simpleng pangarap. Ang magmahal at mahalin din ng tapat. I know every woman would agree if I say na kapag nagka-boyfriend tayo ay gusto natin na siya na yung taong makakatuluyan natin in the end. Kaya nga kapag nagka-boyfriend tayo ay sobrang pagmamahal ang ibinibigay natin sa kanila to the extent na minsan ay hindi na tayo nagtitira o nakakalimutan na natin ang sarili natin. Ganito ko minahal noon si JC. Papa Dudut, hindi ko unang boyfriend si JC pero siya ang tinuturing kong seryosong boyfriend dahil noong nasa high school pa lamang ako ay nagka-boyfriend din ako pero alam kong dahil lamang yon sa paghanga at hindi pa talaga yung pag-ibig na maituturing. Papa Dudut, nakilala ko si JC sa isang arcade sa kilalang mall sa lugar namin. Nasa college pa ako noon at 4 na taon ang tanda niya sa akin. I was on my junior high school in college noong makilala ko siya. Madalas ako sa arcade noon para magpalipas ng oras at mawala ang aking stress sa pag-aaral. Hindi po ako expert sa mga arcade games at madalas pa nga na nag-game over ako. Pero kakaiba si JC. He is an expert gamer. Madalas ko siyang napapansin noon na naglalaro sa Sega arcade games kasama ng mga kaibigan niya. Ang hindi ko alam ay minamatyagan na pala niya ako noon. Nagkataon din na may gusto rin sa akin yung kaibigan niyang si James kaya labi siyang na-curious sa akin. Isang araw habang naglalaro ako ng car racing at nangunguna na ako ay hindi ko alam na nasa likuran ko na pala siya at pinapanood ang aking ginagawa. Nagulat na lamang ako nang pagkatapos ko sa laro ay bigla siyang nagsalita. Ang galing mo miss, congratulations, ang bati niya sa akin. Nang panahon na yon ay hindi ko alam ang aking sasabihin dahil sa sobrang gulat. Napa-thank you na lamang ako sa sinabi niya. Alam mo ba, matagal ko nang nilalaro yung race game na yan. Hindi ako manalo-nalo. Akala ko nga may daya yan eh. Kwento niya sa akin. Ganun ba? Tangi ko na lamang nasabi. Maya-maya pa ay nagpakilala siya sa akin. Ganun din ang aking ginawa. Mabait naman si JC, gentleman, kaya madali naming na-vibes ang isa't isa. Papa Dudut, dito na nagsimula ang aming pagkakaibigan. Nagpatuloy kami na magkausap sa social media at sa text hanggang sa mag-decide kaming lumabas na dalawa. Simula noon ay naging regular ang pagkikita namin. Madalas din niya akong tulungan noon sa mga projects ko, especially sa mga presentations since nalaman kong computer science ang kinukuha niya habang ako naman ay chemical engineering ang kinukuha. Yun din ang naging daan para maging close kami sa isa't isa. Samantala isang araw ay muli akong tinulungan ni JC na gawin ang isa kong project at labis akong natuwa noon sa resulta ng kanyang ginawa. Mean, kung sakaling may mga projects ka pa huwag kang mahihiyang lumapit sa akin ha. Handa kitang tulungan anytime. Ang sabi ni JC sa akin pagkaabot sa akin ng project ko. Naku, nakakaya naman sa'yo pero JC, salamat ha. Malaking tulong ka talaga, ang sabi ko. Dahil sa'yo ay nabawasan ang mga alalahanin ko. Wala yun. Wika ni JC na halatang nag-blush. Siya nga pala, alam mo ba na tinatanong ni Kuya Nilo kung mag-shota na raw ba tayo kasi ang sweet daw natin sa isa't isa. Pagpapatuloy niya. Napangiti ako. Talaga? Ang nasabi ko sa kanya. Si Kuya Nilo talaga hindi titigil hanggat hindi siya nagtatagumpay na ma-match tayo. Ang itinutukoy ko dito ay ang kaibigan namin ni JC na nagtatrabaho sa arcade na pinupuntahan namin sa mall.
Mayan, may itatanong ako sa iyo ha. Ngayong nasa iyo na yan kung sasagutin mo ko o hindi. Nahihiyang sabi ni JC. Ano ba talaga tayo? Medyo nawala ang ngiti sa aking bibig at napalitan ng kaunting kaba. Anong gusto mong sabihin? Tanong ko. May nararamdaman ka ba para sa akin? Diretsyong tanong niya sa akin bagamat pinagpapawisan dahil sa kaba. Papadudot ng mga panahong yon ay nararamdaman ko ng may pagtatangi ako kay JC. Hindi ko ma-explain kung love na ba ito pero hangang-hanga ako sa kanya. Masaya ako kapag kasama ko siya at bumibilis ang tibok ng puso ko kapag nagkakatitigan kami. At parang nakukuryente ang katawan ko kapag hinahawakan niya ako. Bukod pa doon ay palagi ko siyang hinahanap. At hindi nakukumpleto ang araw ko kapag hindi kami magkasama. And best of all, I care for him. Pero natatandaan ko na sabi sa akin noon ni Kuya Nilo, nahalata niya na may pagmamahal akong nararamdaman kay JC dahil nga sa sobrang caring ko sa aking kaibigan. Dahil doon papadudot ay pinagpalagay ko na baka nga love na nga yung nararamdaman ko para kay JC. Okay, magtatapat na ako. May gusto nga ako sa iyo. Pag-amin ko sa kanya. Kaso nahihiya akong sabihin kasi mas matanda ka sa akin at baka hindi mo lang ako seryosohin dahil baka bunso lang ang tingin mo sa akin. Wala namang problema kung mas matanda ako kaysa sa iyo. Nakangiting tugon ni JC sa akin. Huwag kang mag-alala. Hindi ako magte-take advantage sa iyo sakali mang tanggapin mo ang pagtingin ko sa iyo. Nagulat ako sa mga sinabing yon ni JC. Pareho palang nararamdaman namin para sa isa't isa at labis kong kinakatuwa yon, papadudot. Pero nasa sayo yan kung gusto mong i-upgrade sa love ang lahat, dagdag niya. Hindi kita pipilitin sakaling mas piliin mo muna ang pag-aaral mo kaysa relasyon. Tingin ko kasi parang nabibigla ka lang sa tanong ko. Bibigyan kita ng sapat na panahon para makapag-isip. Salamat JC, ang sabi ko. Tama ka, kailangan ko ngang pag-isipan itong mabuti bago tayo sumabak sa isang relasyon. Sa ngayon, kung ano man ang meron sa atin, i-treasure muna natin. Ang sabi pa ni JC kung saan ay sumang-ayon ako. Papadudot, gano'n na nga ang nangyari. Hinayaan namin ang panahon ang manghusga. Hanggang sa isang araw ay na-realize namin na mahal namin ang isa't isa. Kaya wala na kaming inaksayang panahon at naging kaming dalawa na. Siya ang naging honey ko at baby ko ang tawag naman niya sa akin. Papadudot, masaya ang mga lumipas na panahon sa amin ni JC. Nang makapagtapos si JC ay nagkikita pa rin kami sa arcade na madalas naming puntahan. Inaaya din niya akong kumain na magkasama pagkatapos ay ihahatid niya ako pauwi sa bahay namin. Habang siya naman ay papasok na sa work bilang night shift call center agent. Samantala, tulad ng karamihan sa mga relasyon ay dumaraan din kami sa mga pagsubok. Nariyan ang tampuhan, pagsiselos at kung ano-anong pagsubok na dumadaan sa aming relasyon. Pero dahil sa pasensyoso si JC at very open naman siya sa akin, kaya nawawala ang aking pag-aalinlangan sa kanya. Kaya tumagal ang aming relasyon ng 3 years. Pero papadudot, dumating din ang mga araw na unti-unti na siyang naging secretive sa akin. Noong una ay hindi ko yon pinapansin. Ngunit sa paglipas ng panahon ay lumalakas talaga ang kutob ko na parang may madidiskubre ako kay JC na ikagugulat ko. Mayan, sa totoo lang ay naobserbahan ko na parang ikaw yung nagdadala ng relasyon ninyo ni JC. You know, bata pa lang tayo, kilala na kita. Mapagmahal kang babae at kung magmahal ka sobra-sobra. To the extent na wala ka nang tinitira para sa sarili mo. Kaya alam ko na sobra mong mahal na mahal yang si JC. Ang sabi sa akin ng kaibigan kong si Sel. Oo, tama ka, mahal na mahal ko siya. Sagot ko, pero aaminin kong sumasang-ayon ako kay Sel
na nitong mga nakaraang buwan ay parang ako na lamang ang nagdadala ng aming relasyon ng boyfriend ko. Pero friend, sinasabi ko sa iyo ha, huwag mong ituon lang sa kanya ang buhay mo. Huwag mo siyang mahalin ng sobra. Magtira ka para sa sarili mo. Payo niya sa akin. Gaano mo kakilala ang boyfriend mo? Pahabol niyang tanong. Sabihin nating mahal na mahal niya ako, tugon ko. Pero kung mahal ka niya, bakit ka kinakabahan? Alam mo tayo mga babae, kapag kinakabahan tayo tungkol sa isang tao o isang bagay ay kadalasang totoo o nagkakatotoo yung mga naiisip o nararamdaman natin. Ngayon kung kinakabahan ka kay JC na baka may something siya na nililihim sa'yo, baka nga totoo yun. Kaya kung ako sa'yo, mas talasan mo ang pakiramdam mo sa kanya. Payo pa ni Sel sa akin. Pagkatapos ay muli siyang nagpatuloy na siyang ikina-intriga ko. Huwag kang magagalit ha, pero parang may nararamdaman ako kay JC. Parang merong something sa kanya na hindi ko may paliwanag. Na parang nasa loob ang kulo niya. Ganun ba? Sagot ko naman. O ayan ha, sa'yo na nanggaling yan. Kaya ikaw Mean, maging wais ka pagdating dyan sa boyfriend mo, ang sabi ni Sel sa akin. Papadudot naging ganon ang setup namin ni JC. Pagkatapos ng tampuhan ay nagkakabati rin kami. Ngunit sa pagdaan ng panahon ay unti-unti kong napapansin na nagiging kakaiba ang mga kinikilos ni JC, kaya minsan ay napapaisip ako kung may tinatagong lihim sa akin ng boyfriend ko. Napapaisip din ako na baka totoo nga yung sinasabi sa akin ng best friend kong si Sel na may something kay JC na dapat kong tuklasin. At hindi nagtagal papadudot dahil isang araw pagkagaling namin ni JC sa paglalakwat siya sa mall ay hinatid niya ako, ngunit hanggang sa kanto lamang. Katwiran niya ay nagmamadali siya dahil may emergency raw sa bahay nila. Siyempre pumayag ako at sinabihan ko na lamang siyang mag-ingat pa uwi. Pag-uwi sa bahay ay agad akong sinalubong ng aking ama't ina at doon ay kumain kami ng hapunan ng sabay. Pagdating naman sa aking kwarto, laking gulat ko nang biglang may tumunog sa loob ng aking bag. Pagtingin ko sa aking bag ay nagulat ako na nandun ang cellphone ni JC. Bigla ko naalala noon na pinatago muna sa akin ng boyfriend ko ang kanyang cellphone sa aking bag habang naglalaro siya ng arcade. Papadudot, binasa ko ang mensahe at napagtanto kong galing yon sa isang babaeng nagngangalang Joy. Pero habang binabasa ko yung mensahe ni Joy sa aking boyfriend ay nanlumo ako at gusto kong maiyak sa galit. Han ang tawag ng Joy kay JC. At nang sinuri ko ang inbox ay bumulaga sa akin ang mga palitan nila na mensahe ng boyfriend ko. Sweet and endearing, ibig sabihin ay niloloko ako ni JC. Dahil sa sobrang galit ay nagpa siya akong tawagan noon si Joy gamit ang cellphone ni JC. At tulad ng aking inaasahan, sinagot yon ng walang hiyang babae. Hello bibi ko, napatawag ka? Tanong ng babae sa kabilang linya. Sinong bibi ko ang tinutukoy mo? Si JC ba? Nagsiselos kong tanong. Halatang nagulat ang babae sa kabilang linya. Pero naging sarkastiko ito sa huli. So ikaw pala yung other girl ni JC, sabi ng babae sa kabilang linya. Bakit pala nasa iyo ang cellphone ng boyfriend ko? Pangaasar pa nito sa akin. Boyfriend ko si JC, mahigit 3 taon na kami. Galit kong wika sa babae. Pero lalong nangasar si Joy. I don't care kung 3 taon na kayong magkarelasyon. Basta ang alam ko, ako ang tunay na mahal ni JC at hindi ikaw. Bakit tameme ka dyan? Nanginginig na ako noon sa sobrang galit, papadudot. At kung pwede lang nasa bunutan ko ang babae sa telepono, kanina ko pang ginawa. Kailan pa kayo ng boyfriend ko? Usig ko sa babae. Siguro mag-iisang taon na, sagot naman ni Joy. Nagpantig ang aking tenga at ang ibig sabihin ay mag-iisang taon na pala akong niloloko ng boyfriend ko. Ang buong akala ko ay going strong pa rin kami.
Pero nagkamali ako, Papa Dudut, dahil wala akong kaalam-alam na unti-unti na pala kaming nasisira. Well, nasabi sa akin ni JC ang lahat ng tungkol sa iyo. Well, just a piece of advice, girl. Hiwalayan mo na si JC kasi niloloko ka lang niya. Huwag mo na siyang papiliin kasi masasaktan ka lang. Ako pa rin kasi ang pipiliin ng boyfriend mo. Parang sinaksak ang puso ko nang sabihin yon ni Joy, kaya hindi ko na malayang nabitawan ko noon ang hawak kong cellphone. Wala akong ginawa noon kundi ang umiyak nang umiyak hanggang sa kumatok noon ang aking ama para sabihin sa akin na nasa baba na si JC, naghihintay sa akin. Agad kong tinungo noon ang pinto at binuksan para ibigay kay Papa ang cellphone ni JC at siya na lamang ang magbigay noon sa boyfriend ko. Sinabi rin na masama ang pakiramdam ko kaya hindi ko mahaharap ang aking boyfriend. Tumango na lamang si Papa at iniwan ako sa aking kwarto. Papa Dudut, all that time ay punong-puno ng galit ang puso ko. Hindi ko namamalaya noon na umiiyak na pala ako. Masakit pala sa pakiramdam na matuklasan na niloloko ka lamang pala ng boyfriend mo. Nang mga panahon ding yon ay gusto kong saktan physically si JC pero hindi ko rin magawa kinalaunan dahil nananaig pa rin ang pagmamahal ko sa kanya. Papadudod sa kabila ng kataksilan niya sa akin ay minahal ko pa rin si JC at umaasa ako noon na isang araw ay magbabago rin siya at kami pa rin ang magkasama hanggang sa final line. Samantala ilang araw ang lumipas ay wala kaming communication ni JC. Hindi na rin ako naglakas ng loob na mag-text sa kanya o tumawag dahil sobrang down na ako noong mga panahong yon. At lalo lamang madadagdagan ng sakit ng dibdib ko kung sabihin niya sa akin na hindi na niya ako mahal at gusto na niyang makipaghiwalay sa akin. Pero pagkalipas ng 2 linggo ay hinanda ko ang aking sarili na baka wala na talagang pag-asang uminit muli ang aming relasyon. Sel, mahigit 3 taon na kami ni JC. Akala ko siya na ang ideal guy ko. Akala ko siya na ang destiny ko pero bakit ganon? Mauuwi lang din pala sa walang pinagsamahan namin. Malungkot kong wika habang nagpapalipas kami ng oras sa isang coffee shop. Yan ang patunay na hindi sukatan ang haba ng pagsasama para sabihing destiny kayo or meant to be. Mayan, kalimutan mo na si JC. Hindi siya ang lalaking iniiyakan. Biruin mo pagkatapos mong magsakripisyo sa kanya, pagkatapos mong ibigay ang lahat, ilolokohin ka lang niya. Sagot naman ni Sel sa akin. Huwag mong pairalin masyado ang puso. Gamitin mo yung utak mo. Come on, computer science major ka. Lahat ng mga nagte-take up ng course na yan ay matatalino. Gamitin mo yung talino mo, girl. Dagdag pa nito. Pero hindi ko pinansin ang mga sinabi ng kaibigan ko. Maya-maya ay biglang nag-ring ang cellphone ko. Nakita naming pareho ni Sel kung sino ang tumatawag at si JC yon. O teka, wag mo sabihin sa akin na sasagutin mo yung tawag niya. Mayan, kung ako sa iyo wag mo na siyang kausapin. Sigurado kasi akong kukulutin ka lang yan para makipagbalikan ka sa kanya. Tapos kapag nakipagbalikan ka naman sa kanya, sasabihan kanyang utu-uto at patuloy siya sa panloloko sa iyo. Sabi sa akin ng kaibigan ko. Pero hindi ko siya pinakinggan at sa halip ay sinagot ko pa rin ang tawag. Mayan, nasan ka na? Pwede ba tayong magkita ngayon? May mahalaga lang akong sasabihin sa iyo. Ang sabi ni JC sa kabilang linya. Tungkol saan ba ang pag-uusapan natin? Tanong ko sa kanya. Patawarin mo ako sa mga nagawa kong kasalanan sa iyo. Pinagsisisihan ko na ang lahat ng yon. Ang wika ng boyfriend ko na siyang nagpalambot sa aking puso. Naramdaman ko kasi na parang nagsasabi siya ng totoo. Bukod sa mahal ko pa rin naman si JC sa kabila ng ginawa niyang kasalanan sa akin. Pinatulang ko si Joyce kasi ng mga panahong yon gulong-gulo ko sa mga nararamdaman ko sa iyo. Pero noong maghiwalay tayo, it made me realize na hindi ako mabubuhay nang wala ka. Mayan, ikaw ang mahal ko at hindi si Joy. Kaya heto, hiniwalayan ko na siya para sa iyo. Paglalahad pa ni JC.
Totoo ba yung sinasabi mo? Gusto ko makasigurado sa aking mga narinig mula sa kanya, Papa Dudut. Oo, Mean. Maniwala ka sa akin. Ikaw talaga ang mahal ko. Pagkukumbinsin niya sa akin. Pangako hindi na mauulit pa yon. Magpapakatino na ako. Gagawin ko ang lahat para hindi ka magselos pa. Wala akong naging sagot sa kanya ng araw na yon, Papa Dudut, pero simula noon ay hindi na ako tinantanan pa ni JC. Paulit-ulit siyang humihingi ng tawad sa akin and he want me back. May pagkakataon pang halos lumuhod na siya noon sa pakikipag-usap sa akin na makipagbalikan ako sa kanya. He also admitted that joy was just a fling. Noong una talaga ay nagmatigas ako sa kanya, pero dahil sa nanaig pa rin ang pagmamahal ko sa kanya ay pinatawad ko ulit siya at nagbalikan kaming dalawa. Akala ko ay okay na talaga ang lahat, pero nagkamali ako, Papa Dudut, dahil isang gabi ay aksidente ko nabuksan ang kanyang cellphone at doon ay nakita ko ang palitan nila ng mensahe sa text at messenger. Nagsinungaling sa akin si JC dahil sinabi niya noon na wala na silang communication ni Joy. Kaya ng gabing yon ay kinumpronta ko ang aking boyfriend. Akala ko ba wala na kayong communication ni Joy? Usig ko kay JC sabay hampas sa kanya ng cellphone niya. Ano yan? Magkikita pala kayo sa darating na linggo. Huwag mo sabihin sa akin na magkikita kayo as a friends, ha? Mean, walang masabi si JC na mga oras na yon. Halata kasing guilty siya sa panlolokong ginagawa niya sa akin. Mahal mo pa rin ba siya, tama ba? Huli kong tanong sa kanya. Ngunit hindi sumagot si JC. From what I see sa expression ng mukha niya ay mukhang mahal pa rin niya si Joy. Kaya nag-decide na lamang ako na paalisin siya, Papa Dudut. Wala na akong ginawa noong gabing yon kundi ang umiyak. I was so devastated. Nagkamali ako ng desisyon na bigyan siya noon ng second chance dahil inakala ko noon na nagsasabi siya ng totoo. Pero hindi pala. Samantala nang makipaghiwalay ako sa kanya ay tuluyang nasira ang mundo ko. Bukod sa pag-iyak ay napabayaan ko rin ng aking sarili. Nakakaligtaan kong kumain ng tamang oras na kinalaunan ay naging sanhi ng sakit ko sa tiyan. Nang hina ang pangangatawan ko at nawala na ako ng ganang mabuhay. Hindi nagtagal para maibsan ang sakit na nararamdaman ko ay natuto akong magbisyo ng alak. Inom dito, inom doon at halos gabi-gabi kong ginagawa yon, nagpapakalasing para makalimutan ko si JC. Kahit pansamantala lamang. Napabayaan ko na rin noon ang aking pag-aaral at mas ginusto ko pang tumambay sa arcade sa mall para magpalipas ng oras. Pero madalas ay natatalo lamang ako dahil wala doon ang focus ko. Then may na-realize akong isang bagay. Papa Dudut, ang pagmamahal ko kay JC ay parang isang arcade game. Walang kasiguraduhan kung mananalo ka o matatalo. Kahit pa sabihin natin ibinigay ko na ang best ko to retain our relationship. At sa naging sitwasyon namin ay natalo ako sa kabila ng katapatan ko sa kanya. Loving him is a losing game. Samantala, meron pa akong isang kaibigan noon na nagngangalang Ivan. Actually, silang dalawa ni Sel ang madalas kong kasama noon bago pa dumating si JC. Sinubukan din niyang manligaw noon sa akin pero binasted ko lamang. Oo, naramdaman kong nasaktan noon si Ivan pero ginalang pa rin niya ang aking desisyon. Noong nalaman niyang may boyfriend na ako ay siya na ang numero unong sumuporta sa akin. At siya rin ang nasasabihan ko ng problema. Kaya noong malaman niyang break na kami ni JC ay si Ivan ang sumaklolo sa akin. Mean, kaya mo yan. Huwag mo nang iyakan ang lalaking yon. Katulad nung sinasabi ng iba, baka hindi talaga siya ang destiny mo. Maraming lalaki pa dyan ang higit na magmamahal sa iyo. Ang sabi ni Ivan sa akin habang dinadamayan ako sa pighating nararamdaman ko. Bakit kasi sa dinami-rami ng babae dyan ako pang maswerteng winananghiyan ng lalaking yon? Ang sabi ko naman. Parte talaga ng buhay na dumaan ka sa mga ganong pagsubok.
Pero alam mo ba sa nangyaring yan sa buhay mo? Sigurado akong may natutunan kang aral. Ngayon sa buhay mo ang lahat ng mga natutunan mo sa experience mo kay JC. Nang sa ganun ay hindi na maulit pa yon. Kapag pumasok ka na sa panibagong relasyon. Ang payo sa akin ng aking kaibigan. Mean, kahit na nasaktan ka na huwag ka pa rin tumigil na magmahal. Malay mo baka sa mga susunod na araw mahanap mo na rin ang destiny mo. Dagdag pa niya. Ikaw Ivan, umaasa ka rin ba na mahanap mo yung destiny mo? Tanong ko ulit sa kanya. Oo, umaasa pa rin ako tugon ni Ivan. Sa totoo lang ay binubulong ng puso ko at ng utak ko na nakita ko na ang destiny ko kaso mukhang hindi pa panahon para maging kami. Kaya hayon, naghihintay na lamang ako ng tamang panahon basta hindi ko na lang siya inaalisan ng tingin. Pero alam mo ba Mean, palagi kong hinihiling sa Diyos na sana mapansin na ng taong yon na mahal ko siya. Papadudot ng ligaw sa akin si Ivan pagkaraan ng ilang linggo. Yun nga lang hindi ko siya masagot noon ng oo dahil nang panahon na yon ay sinumpa ko na sa sarili ko na hindi na ako magmamahal pa ulit dahil siguro takot na ako magmahal at masaktan muli pero iba si Ivan. Ramdam na ramdam ko ang pagmamahal at katapatan niya sa akin. At kailan ay hindi siya sumuko na suyuin ako. Kaya dumating din ang panahon na pinakawalan ko na ang galit ko kay JC at hinayaan ko na ang aking sarili na magmahal ulit. At sa pagkakataong yon ay sinagot ko ang panliligaw ni Ivan. Papadudot naging masaya naman ang relasyon namin ni Ivan. Napakabuti niyang tao at higit sa lahat ay damang-dama ko na ako ang priority niya. Hindi nagtagal ay sabay kaming graduate ng college at doon ay lalong tumibay ang aming pagmamahalan. Hanggang sa napagpasyahan naming magpakasal. 5 taon ang lumipas, nagkaroon po kami ng 3 anak. Sina Carl at ang kambal naming sina Missy at Mortel. Papadudot naging masaya naman ako noong una sa piling ni Ivan at parang reyna ang turing niya sa akin. Pero sa kabila ng pagmamahal sa akin ng asawa ko ay sinubok pa rin ng tadhana ang aking puso. Papadudot hindi ko alam kung anong nangyari pero sa paglipas ng panahon ay nararamdaman ko ang pagsasawa sa asawa ko. Pangit man sa pandinig pero sa bawat pagdaan ng taon ay parang hindi na ako naliligayahan sa kanya. Hanggang sa isang araw ay laking gulat ko na lamang na muling magkasalubong ang landas namin ni JC. Kumusta ka na Mean? Ang bati niya sa akin. Akalain mo makikita pa ulit tayong dalawa? Kumusta ka na? Tanong ko sa kanya. Mag-asawa na ba kayo ni Joy? Naku, matagal na kaming hiwalay ni Joy 4 years ago. Katunayan ay may sarili na siyang pamilya. Kwento niya sa akin. Kung ako naman ang tatanungin mo ay binata pa ako. Dagdag niya. Ganun ba? Ang sabi ko na lamang sa kanya. Ikaw, usisa niya sa akin. Pinagtapat ko naman kay JC ang totoo na may sarili na akong pamilya. At nakita ko sa mukha niya ang labis na panghihinayang pagkarinig ng mga sinabi ko. May pupuntahan ka pa? Maya-maya tanong niya sa akin. Tumango ako. Sa grocery, bibili ako ng pagkain namin sa 3 araw at saka ibibili ko rin ng gatas yung mga anak ko, ang sabi ko sa kanya. Kung ganun samahan na kita, ang sabi naman niya sa akin. Papadudot wala na ako nagawa nang samahan niya ako papunta sa grocery at tulad ng dati, masaya siyang kasama. Pagkatapos mag-grocery ay nilibre niya ako noon sa fast food para kumain. Doon ay hiningi niya sa akin ang aking bagong numero at Facebook profile. Ewan ko ba papadudot pero wala akong pag-aalinlangan na ibinigay yon sa kanya. Yun ang simula ng aming komunikasyon. Masipag mag-text at mag-send ng message si JC sa Facebook. Palagi kaming nagkakwentuhan bago matulog. Pero syempre hindi ko yon pinaalam kay Ivan. Malaki na rin pala ang pinagbago ni JC pero sa magandang paraan. Nasabi ko yon kasi kung magsalita at kumilos siya ay matured na. Kung titignan nga ay parang ready na siyang magpamilya.
Bukod sa palitan ng messages ay naging madalas din ang paglabas namin ni JC. Hindi ko yon pinapaalam sa aking asawa. Sasabihin ko na lang kay Ivan na namalengke lamang ako o mag-grocery. Pero pag kalabas ko ng bahay ay para akong ibong nakawala sa hawla at agad kaming nagkikita ni JC. Hanggang sa ilang buwan ang lumipas ay napapansin ko na parang nagkaroon na ulit ng puwang si JC sa aking puso. Samantala isang araw, habang namamasyal kami ni JC sa park ay may sinabi siya sa akin. "Kapag magkasama tayo, Mean, ano bang nararamdaman mo?" Tanong niya sa akin. Agad akong napaisip at mabilis na sinuri ang aking damdamin. Espesyal, tangi kong sagot sa kanya. "Mean, hindi mo ba alam na wala akong ibang hinangad kundi ang makasama ka? Alam ko magugulat ka pero hindi ko maitatanggi na meron din akong espesyal na nararamdaman para sa iyo." Biglang sabi ni JC sa akin. Napatingin ako sa kanya. Nakita ko sa mga mata niya na tila may gusto siyang ilabas na damdamin na matagal niyang kinikimkim. "Mahal na kita ulit," pagtatapat niya sa akin. Nakaramdam ako ng saya at lungkot pagkarinig ko ng mga sinabi niya. "Pero JC, may pamilya na ako." Alam ko pero alam kong pareho tayo ng nararamdaman. "Mahal mo din ako," ang sabi ni JC. Sa puntong yon, Papa Dudut, ay sumabog na ako. "Oo, aaminin ko na mahal din kita. Kahit alam kong mali ito," pagtatapat ko. "Kaso JC, kung may nararamdaman tayo para sa isa't isa mas maganda sigurong pigilan natin ito hanggat maaga pa. Mali ito. Natatakot ako at nakukonsensya ako. Hindi ko kayang mangaliwa kay Ivan. Mabait sa akin ang asawa ko at mahal na mahal niya ako at saka hindi ko hinangad na masira ang pamilya namin." Pagpapatuloy ko. "Mean, pakiusap. Huwag mong pigilan ang nararamdaman mo para sa akin," ang sabi ni JC na nagmamakaawa. Pagkatapos noon ay hinawakan niya ang mga kamay ko at hinagkan. "Bigyan mo lang ako ng isa pang pagkakataon. Pinapangako ko sa iyo na mamahalin kita ng buong tapat. Handa kitang bigyan ng maayos at masaganang buhay. Handa akong tanggapin ang mga anak mo. Pakiusap, Mean. Iwan mo na si Ivan at sumama ka na sa akin." Papadudot ng mga panahong yon ay gulong-gulo na ang isipan ko. Oo, aaminin ko na mahal ko rin si JC pero ayaw ko namang magtaksil kay Ivan. Kaso kahit na anong paglaban ang gawin ko sa mga nararamdaman ko ay hindi ko magapi-gapi. Kaya ang ending ay nauwi rin sa pagtataksil. Oo, Papadudot, nagkaroon kami ng relasyon ni JC at nilihim ko yon sa asawa ko. Halos 8 buwan din kaming naglaro ni JC sa apoy. At sa loob ng mga buwan na yon ay sobra ko siyang minahal. Pero syempre hindi natutulog ang konsensya at patuloy akong binabagabag noon. Papadudod, sinikap ko talagang walang usok ang maaaring makalabas pero kahit na anong gawin kong pagtatago ay mauungkat at mauungkat rin ang mga pinakakatago mong lihim. Kaya bago pa maungkat ni Ivan ang totoo ay plinano kong tumakas sa bahay kasama ang aking 3 anak. Oo, buo na noon ang desisyon ko na iwanan si Ivan. Pero nang gabing yon, Papadudod, ay nakita ko si Ivan na nakatayo sa labas na para bang umiiyak. Dahil sa curiosity ay pinuntahan ko ang asawa ko. "Ivan, anong ginagawa mo rito sa labas? Bakit hindi ka pa pumasok sa loob?" tanong ko sa kanya. Bumaling si Ivan sa akin, luhaan, pero agad niyang pinunasan ang mga mata niya gamit ang kamay at mahinahon na nagsalita. "Naging mabuti akong asawa sa iyo. Sabihin mo sa akin kung anong mga naging pagkukulang ko sa iyo," tanong niya sa akin. "Naging mabuti kang asawa sa akin at minahal mo talaga ako. Nagpapasalamat nga ako at ikaw ang naging asawa ko," nahihiya kong sagot kay Ivan. "Ito na lang ang huli kong tanong sa iyo. Mahal mo pa ba ako?" Pero agad na binago ni Ivan ang tanong. "Mali pala ang tanong ko. Dapat pala itanong ko sa iyo kung bakit nawawala ang pagmamahal mo sa akin." "Ano, Mean?
Sabihin mo naman sa akin kung ano ba ang pagkukulang ko para naman malaman ko. Pagpapatuloy niya. Hindi ako nakasagot dahil hindi ko rin alam noon kung ano ang sasabihin ko. Alam ko na yung tungkol sa inyo ni JC, pagtatapat niya. Mahal mo pa rin ba siya? Ano bang klase ng pagmamahal lang binibigay niya sa iyo na hindi ko na ibibigay? May pagkakaiba ba? Ano Mean? Naiiyak niyang mga tanong sa akin. Patawarin mo ako Ivan. Tangi ko na lamang nasabi na may halong pagsisisi. Alam mo kung sa ibang asawa yan binugbog ka na o di kaya pinatay na dahil sa pagtataksil mo. Pero hindi ko kayang gawin yon sa'yo kahit na ginagawa mo akong tanga kasi mahal kita Mean. Kung alam mo lang kung gaano kasakit sa akin na malaman na hindi ka na masaya sa piling ko. Hindi mo alam kung gaano kasakit na malaman na niloloko mo ko. Mean, hindi mo lang alam kung gaano kasakit sa akin na iba ang laman ng puso mo. Ginawa ko naman ang lahat para maging mabuting asawa sa iyo eh. Binigay ko sa iyo ang lahat ng oras, atensyon, buong buhay ko. Ibinigay ko na sa iyo. Kulang pa ba yon? Ha Mean? Aniya habang humahagulhol. Sa pagkakataong yon Papa Dudut ay napahagulhol na rin ako sa sobrang konsensya. Huwag kang mag-alala. Hindi ko kayang mamuhi sa iyo. Hindi ko kayang magalit sa iyo kahit na masakit tong ginagawa mo sa akin. Ganyan kita kamahal. Ganyan ako nagpapakatanga sa iyo Mean. Ganyan ako nagpapakamartir kasi mahal kita. Pagpapatuloy pa ni Ivan. Sige Mean, kung ayaw mo na sa akin, kung hindi ka na masaya sa akin ay hindi ko na ipipilit ang sarili ko. Pinapalaya na kita Mean. Magsama na kayo ni JC. Huwag kang mag-alala, hindi ako magagalit sa iyo. Mga huli niyang sinabi sa akin bago niya ako iwanan. Papa Dudut, hindi ko makakalimutan ang araw na August 10, 2015. Yung kasi ang araw na nasaktan ko ang puso ng aking asawa na ang kasalanan lamang ay magmahal sa akin ng tapat. Hanggang sa dumating ako sa punto na kailangan ko na ulit mamili kung sino ang mamahalin ko. At mas pinili ko ang aking asawa at pamilya. Kaya agad kong tinuldukan ang problemang nilikha ko. Tinapos ko ang anumang namamagitan sa amin ni JC. Papa Dudut, sinubukan kong bumawi kay Ivan. Gumawa ako ng paraan para manumbalik ang init ng aming relasyon. Hindi rin ako noon tumigil sa kakahingi ng tawad sa kanya at nangako ako na hindi ko na siya pagtataksilan pa. Hanggang sa nagbunga na rin ang paghihirap ko at muli niya akong tinanggap. Doon ko naramdaman na patuloy pa rin niya akong minahal sa kabila ng lahat. Pero minsan hindi niya maiwasan na mabanggit yung pagtataksil ko sa kanya sa tuwing mainit ang ulo niya dahil sa akin. Siyempre wala na lamang akong imik noon, kasalanan ko naman talaga kung bakit nangyayari yon. Ang dasal ko lang sana isang araw ay tuluyan na niyang makalimutan ang sakit na idinulot ko sa kanya kasi alam ng Diyos kung gaano ako nagsisisi sa mga kasalanang nagawa ko sa kanya. Papa Dudut, eto lang ang maibabahagi kong kwento sa iyong programa. Sana maraming tao ang makapulot ng aral sa kwento ko na walang maidudulot na maganda sa isang pamilya ang pagtataksil. Umaasa ako na isang araw ay mapipili po ninyong mabasa ang sulat ko. Thank you in advance and more power sa inyong programa. Lubos na gumagalang, Mean. Maraming salamat Mean sa pagbabahagi mo ng kwento sa amin dito sa Papa Dudut Stories. Maraming pagsubok ang dumating sa iyong buhay, pag-ibig at pamilya. Ang nakakalungkot lang ay sinaktan ka ni JC sa huli. Pero nang bumalik siya sa iyong buhay, sinaktan mo naman ang puso ng iyong asawa na minahal ka ng tapat. Buti na lamang at sa huli natauhan ka rin sa iyong pagkakamali at minabuti mong bumalik sa iyong asawa at mga anak. Mga kaibigan, pagtataksil ang pangunahing dahilan kaya nasisira ang relasyon ng dalawang taong nag-iibigan. At alam nating dulot ito ng tukso kung saan may ilan sa atin ang madaling bumigay at hindi nag-iisip kung ano nga ba ang magiging epekto nito sa kanyang buhay. Huwag nating sabihin na kapag nahuhulog tayo sa tukso ay kinakatwiran natin na tayo'y mga tao lamang.
Mali mga kaibigan. Kaya tayo binigyan ng Diyos ng utak ay para pag-isipan ng mabuti ang mga desisyong ginagawa natin sa buhay. Bukod sa pag-iisip ay binigyan rin tayo ng kakayahang kontrolin ang ating sariling katawan. Kung alam na nating mali ang ating desisyong gagawin, bakit pa natin itutuloy? Palagi nating tatandaan na ang tukso ay nandyan lamang, pero ang kontrol na tatanggihan ng tukso ay nasa atin yan. Mga kaibigan, kung ayaw nating makasakit ng damdamin ng ating kapwa, lalo na ang ating kasintahan o asawa, iwasan po natin ang mga panandaliang kaligayahan at kung gaano pa karami ang tuksong dumating sa inyong relasyon ay magtatagumpay pa rin ang pagmamahalan basta't kasama ang Panginoon. Kaya para kina Mean at Ivan, naway maging masaya ang inyong pagsasama. God bless sa inyong pamilya. Hanggang sa muli, ako po ang inyong Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, share and subscribe. Suportahan din po ninyo ang isa ko pang channel, ang Papa Dudut Vlogs. Maraming salamat po. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.